Hello, magandang araw. Meron ako nakita sa Facebook na napakagandang estilo sa pag-aalaga ng bougainvillea. So, ganito yung picture niya, oh. Ganyan. So, kita niyo naman, napakaganda. Pwede palang gawin ito, no? Yung medyo tuwid lang sila, tapos magkakahilera na ganyan. Tsaka i-maintain ng magandang trimming. Napakaganda yung itsura niya, kaya nainganyo ako. Kaya ang gagawin natin ngayon ay ipunin ko yung mga bougainvillea ko na medyo matatangkad, o kaya mag-aayos tayo ng mga bougainvillea, i-ready natin for this particular purpose. So, gayahin natin yung design, yung style na ginawa nila. Tara! Okay, ito yung isa nating aayusin. Tignan nyo naman siya, oh. Ayan. So, tinambak ko na lang siya dito. Medyo lilam naman kung minsan. Pero ito, napuno na ng mga baging-baging. Kaya, naawa naman ako, kaya ayusin na natin. So, ang gagawin natin dito, kukunin ko lang yung medyo tuwid. Tapos, itong mga baliko, itatanim ko na lang sila separately. So, hopefully, na mabubuhay ko pa kapag itatanim ko. So, ito, puputulin ko dito. Ayan. Yan, mainam din kung meron kayong lagari na ganito para sa mga medyo malalaki ng katawan ng bougainvillea. Ayan. So matibay siya, hindi siya nababali, no? Of course, naipit kaya medyo nabaliko. So ito, available lang dyan sa Shopee. Check nyo lang. Lahat na lang ng gamit na sa Shopee na. O, alis yan anak. Andito na naman po si Raya. So, ito po yung ating alalay. So the same, tatanggalin ko rin itong isang to. Ang iwan lang talaga natin itong mga matutuwid. Kasi gagayahin natin yung nasa picture. Ayan. So, lipat ulit tayo. Uy, Raya, matinik yan, anak. Matinik ka dyan. So, ito na yung natira. Yan, medyo tuwid na siya. So, ito ngayon ang gagamitin natin. Marami na akong collection ng ganito, kaya abangan nyo yung magiging output natin. Gagayahin natin yung pinakita ko dyan sa picture na inganyo kasi ako napakaganda niya. Oh, thank you. Welcome. Oh, di ba? Yan si Raya, oh, assistant ko talaga yan. Paglaki niya, siya na yung assistant ko dito sa pagbubougainvillea. Kasi yung kuya niya walang hilig eh. So, ingat lang po tayo kasi marami siyang tinik. Ayan o, ang hahaba ng tinik nitong ating wahid. So, this is a wahid Alicia variety. Yan, matangkad siya. Itatanim na natin. Tapos yung pinagputulan natin, itatanim ko rin yan. Marami din ako mga ganun na collection, mga mabababa lang. So, ayun. Tanim ko muna to, tsaka ako na lang aayusin itong mga tinik. Kailangan matanggal din yung mga tinik niyan. So, dito tayo. At dahil matangkad nga siya, ito yung gagamitin natin na paso. Luma na itong mga paso ko. Ayan, pagtsagaan ko na lang muna. Yan, lagi ito mga mahiwagang bato. Lagi ako naglalagay ng mga mahiwagang bato. Pampabigat lang po kasi yan para hindi siya matumba. Yan, kuha ako ng lupa dito. Tumagos na. Parang naawa naman ako dito. Yan, sakripisyo na natin tong balde. Kasi baka ano eh, ito na lang yung ugat niya eh.
Next na rin. So ayan, kailangan kong kunin yung ugat na to kasi. Ayun oh. Baka yun na lang kasi yung buhay sa kanya eh. Yan. Diba? So, nag-survive naman siya kahit ganito na lang. Kawawa naman tong bougainvillea na to. Ayan, sa mga nanonood, baka akala ninyo mamamatay. Hindi po, ang bougainvillea. Magaling sila sa survival. Lalong-lalo na kapag kaganon, stress na sila na ganon tapos ililipat-lipat lang natin, walang problema. Ang namamatay talaga yung masyadong malago, tapos bibiglayin mo, yun yung namamatay. Pero pagka ganon na na lang siya, surviving na lang siya na solo, hindi pa siya namamatay. Ayan, meron na tayong isang matangkad na medyo straight, no? O kaya matuwid ang puno na bougainvillea. Isa na ito sa gagamitin natin. Marami na akong collection na ganito. Tara, ipakita ko sa inyo. So, dito tayo. Meron ako dito. So, ito meron akong isa dito. Yan, same process. Ginawa ko dati, binunot. May ugat na natira, nakakonti lang. Tapos, nilagay ko lang siya dito. Yan. And of course, kailangan natin silang ilagay muna sa mga puno-puno na ganito para at least meron silang shade for the meantime habang nagre-recover sila, at para syempre mayroong hahawak sa kanila kasi matutumba. Ayan. So, isa to, meron pa dun sa banda ron. Dun. So, yun muna ipakita ko sa inyo para at least makita nyo na marami tayong gagamitin para magawa natin yung nasa picture. So, ito yung isa. Ayan. So, malamang sa malamang tumagos na naman yung ugat nito. Kukunin na lang natin yan later on. At syempre, meron din doon. Dito tayo. Ayan, ito rin yung isa. Yan, kaya dati pre-project ko na talaga na gumawa ng mga matutuwid kasi nga meron akong gagawin in the future. So, eto na nga yun, marami na akong gagamitin. At syempre, meron pa doon, marami ako doon sa gilid-gilid. Ayun sila. Tapos dito, papakita ko sa inyo. Eto, ayan, sa may puno ng duhat. Ayan, matangkad din to hanggang dun sa dulo. Medyo nag-curve na nga lang kasi mabigat na. Pero yung puno niya, straight din yan hanggang dun. Kaya, ayun, marami tayong gagamitin at hopefully magawa ko yon. Ayan, balik na tayo dito, didiligan lang natin tapos mamaya bubuhatin namin. Kailangan ko lang kasama sa pagbuhat dito. Ilagay din namin, katulad ng mga pinakita ko sa inyo, ilagay muna namin sa medyo lilim at saka para at least meron magsisilbing support sa kanila. Habang binibigyan natin sila ng pagkakataon o kaya panahon para makapag-recover o kaya para umusbong ng konti. Okay? So, the same, lagi kong sinasabi, pag naglipat kayo, kailangan diligan nyo ng marami. Hayaan nyo lang na mag-overflow. Yan. So, itutuloy ko to later, antabayanan nyo yung magiging result. Salamat!